Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga trending na stock at saka yung review natin sa mga possible na umakyat, no. So ito yung mga in-screen ko kahapon. So re-reviewin lang natin dito guys, no. So guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click positional traders PH. Lalo kapag newbie ka sa stock market o bago ka lang sa stock market. So check na tong playlist ko guys. So sa playlist ko na to guys, meron ako ditong buy signal lesson. So dinidiscuss ko yung uptrend, sideways, downtrend, tsaka yung position sizing, paano ka mag-entry, paano ka mag-exit, at saka paano ka mag-cut loss. So ganun din dito guys yung mga lesson sa iba, dito sa baba. So nandiyan yan sa baba ng description, check nyo lang guys, at saka itong 10% gain monthly rule at saka yung my earnings or loss in stock market. So check nyo lang sa baba guys. So huwag nyo rin kalimutan guys itong aking Facebook page. So pwede kayo dyan mag-comment, mag-message sa akin regarding stock or magtanong kayo regarding stock. So pwede kayo mag-message dyan or pwede nyo akong add sa Facebook or pwede kayo din mag-message dyan sa messenger ko sa personal. So para mas mabilis yung yung pag-uusap natin o pagbatuan ng mga information. So at saka dito guys, so sa financial traders investors, so wag niyong kalimutan din, pwede kayo mag-message dyan or pwede kayo mag-post ng mga post regarding sa stock. So pwede kayo dyan mag-post lang kayo dyan guys, no? So pwede rin kayo mag-send ng message sa akin dyan. So maraming salamat guys. So simulan natin dito sa global finance. So crude oil up. So Dow Jones negative ng 1.16. So sana mamaya kahit ano lang, sideways lang tayo, okay na. So ayun guys. So simulan natin dito kay MRC. So itong MRC guys, galing to sa review natin, no. So MACD nito okay pa rin. So may mga net foreign na pumasok at saka yung RSI nito is 68 guys, no. So may momentum pa rin siya. So ang hinihintay lang dito sa RSI, mabasag tong isang downtrend na to para mawala yung natin yung tawag yung divergence. So halos pababa yung RSI, ito naman pataas naman. Kita mo naman guys, no? Pababa, no? So pero yung RSI natin ay yung price movement natin paakyat. So dito guys, kung just in case makakuha kayo dito sa mga low ng MRC, ito mga 0.46, diyan mas maganda. Kung may average kayo dito, nandito kayo sa below, hold nyo lang dahil ang next na target natin diyan is 0.56. So ilang beses natin itong na-discuss guys, no? So hold lang kung kaya pa. So medyo malikot lang talaga to. Kung makakuha kayo sa 0.46, hold nyo lang guys. To si MRC. So possible pa yan. Kasi nga kita mo naman hindi na bumababa dyan sa pwesto na yan. So next natin si RCI. So ito si RCI, galing to dun sa natin sa potential stock na upside, no. So check na lang natin din to si RCI. Baka mamaya magkaroon ng magandang movement. So dito sa RCI guys, so buy signal pa rin tayo dito kay RCI. Ayan. Nawala. Buy signal tayo dito kay RCI guys, no. So kung makikita niyo yung RSI nito, ayan yung RSI, nasa level pa siya ng 55. So may momentum siya. Ngayong MACD nito, sign of reversal. Tapos yung volume niya, consistent yung volume dito guys, no. Kita mo naman yung volume, 3 araw yan, no, may volume. Kaso nga lang hindi ganung pakalakihan. Pero pwede na yung volume niya. Ito lang ay position lang talaga to si RCI guys, no. So kung mahilig kayo maghintay, position lang dahil nga yung moving average 100 nasa ilalim na. So unlike before, nandito pa lang. So nasa taas yung moving average 100, ito nandito sa ilalim ng candle. So position lang to si RCI. So mayroong doji siya kanina o kahapon. Ayun. So position lang yan kay RCI. Yung next natin si MBT. Ayan. So na-discuss rin natin to. Halos itong si MBT, review na lang din natin to na galing sa potential stock natin.
Ayan. MBT RSI nito guys, nasa 69. So, MACD nito, ayan. So, sign of reversal, may momentum. So, dito buy signal pa rin tayo kay MBT. Ang target natin dito kay MBT, itong 51.59 muna. Ayan, yan naman ang target natin. Kung makakuha ka mas malapit sa 43.08, mas maganda. So, yung breakout to. So, hindi na siya nag-retest sa breakout. So, ayan. So, nag-up siya kahapon ng 2%. So, buy signal natin yan. Ngayon, kapag na-reach yan, ang next target natin yan guys, yung itong before itong January na to. Kung kaya mo siya i-hold ng 6 months hanggang at least sa tingin ko mga 2 years, kaya na abutin to, or 1 year, kaya abutin tong 64.30. Depende pa rin sa galawan ng market. So, pwede naman, kaya naman nila abutin yan ng 6 months yan kapag nagkaroon ng magandang momentum. Ayan guys, no, yan ang return kapag just in case pinatulog mo yung yung puhunan mo o yung buying power mo kay MBT. Kung ikaw ay lagi kang nakasubaybay sa akin channel, dito pa lang sana na nakuha mo niyan dito sa 36.36. So dito pa kasi yan, dinidiscuss ko na yung breakout dito kay MBT. So ayan guys, no. So MBT, so hold lang yan. Next natin si DNL. Ayan. So DNL. Pumagal pa Ayun. So narinig tayo. DNL, RSI nito guys, overbought na to, no? So, manage nyo lang yung risk nyo dito. So, MACD nito, bullish, ayan. So, may net foreign siya na pumasok na 3.92M. So, kung mapapansin nyo guys, yung net foreign nito, ayan, ang lalaki ng pumapasok. So, unti pa lang yung malabas, ito pa lang yung malaki. Ayan, no? So, dito, buy signal pa rin tayo kay, kung makakuha ka dito malapit sa 7 pesos, mas maganda. So, kasi yung moving average 100 up, moving average 100 nasa ilalim na, tsaka yung 200, tsaka 50 crossover na rin. So, ayan. So, ang possible return pa sa'yo nito, ayan, sa 8.3. So, 14% pa yan. So, kung titingnan natin yung 2000, year 2000 January, ito, yung bago siya bumaba, bago magkaroon ng COVID, yan pa tinitingnan natin sa 8.92 or 9 pesos guys, no? Check natin next natin. So, kapag may hawak ka kay DNL, hold mo lang. Next natin yung kay IMI. So, ayan. So, na-discuss din natin to galing sa, natin, sa upside potential na stock. So, kay IMI, RSI nito, overbought na to, pero may history naman siya na 79. Ayan. So, may nagtatanong sa akin kanina to. MACD, bullish na bullish. So, pagdating guys sa IMI, ito. So, kung kaya mo naman i-hold to, si IMI, ng hanggang, ito kasi ang target guys ito yung first TP 8 pesos. Ayan. And kung kaya mo siya i-hold hanggang dito, mas maganda. Ayan, sa 28%, no? So, ito yung January, kasi ito medyo mabigat talaga tong resistant guys. Ngayon, kung sa tingin mo hindi mo mabasag tong 8 pesos, mag-TP ka na dito. Tapos kapag nag-consolidation dito ng medyo maganda, above 8 pesos, position ka ulit. Tapos para dito sa ilang percent na lang ba to? Kapag 8 pesos. So, 25%. Ayan. So, okay pa. So, kung sa tingin mo, hindi na kaya basagin yung 8 pesos, mag-TP ka na. So, ito kay dito. So, kay dito guys, yung mga plano lang ang mga maganda dito. Titingnan natin yung mga plano maganda. Ang RSI nito 58 na. So, may momentum talaga ang RSI nito. Ayan, no? So, ayan ang mga maganda. Yung pumepesto ka lang. Yung MACD, laging naman to. So, anytime naman, pwede naman mga siguro, tansya ko, mga 4 days pa. So, by next week, tinitingnan ko, by next week, mag-close to na MACD. So, sa ganyang pwesto niya. So, net foreign, ito pa lang din ang lumalabas. Yung mga pumasok na net foreign na malalaki, tulad nito,
53 million ang lumabas na malaki dito, 16,1632. Ayan. So, unti pa lang. Ngayon, ito yung earnings na to, ito yung sa ano guys yung sa ISM pa dati. So, kung baka mamaya magtataka kayo bakit may earnings. So, yung dating ISM pa yan, yung Islamic Telecommunication sa Mindanao. So, dito guys, ang pinaka the best dito, titingnan nyo lang lagi dito sa 6.3. So, kailangan, wag na siya mag-close ng below 6.3 para mas maganda. Kasi kung mag-close yan below 6.3, ang abang mo dyan, mga 6.11 or 6 pesos. Mas maganda 6 pesos na. Kasi yung 6.11, ito yung tinitingnan kong per value. So, yung third quarter dito ni dito o yung ISM, yun yung nasa 1 point something yung fair value. Pero base na dito sa current ano niya, ang tinitingnan natin na fair value yung share swap niya na 6.11. So possible just in case mag-retest ng 6 pesos makakuha mas maganda. Kasi nga pagdating dito guys sa EMA 20, EMA 10 at saka EMA 5 buy signal na to si dito. So ang pinaka key, medyo kinakabahan ka, hintayin mo na lang mag-breakout dito sa 7 pesos kasi kapag nag-close above 7 pesos, yun ang maganda guys, no? So, yan ang kaabang-abang by next week. Sa tingin ko, tinitingnan ko to by next week pa. Si dito, possible to. Medyo mataas kasi yung selling pressure eh. Nakikita natin sa sa opening kahit ngayon. So, maganda mag-consolidation muna dito sa area na to at saka bodega lang dito sa area na to. Para may position na bago mag-break sa 7 pesos. So, ayan. Next natin si MM. Ito si MM. So, na-discuss na rin din natin to kahapon. So, yung continuation, ang RSI nito guys, so ayan, so medyo maganda pa, 84. So, galing sa 87, nag-correction, ayun, maganda yung correction niya, no? So, sana, net foreign nito, 10 million na pumasok. Ayan. So, ang tinitingnan natin dito guys, yung kay MM, just in case lang mag-pullback, no? So, tingnan mo natin itong pullback na to na possible. Tsaka ito, yung level na to. Yan. So, yan tinitingnan natin. Yung just in case bumaba. Or ilagay natin dito sa 3 pesos na lang. Yan. 3 pesos. Para makuha natin. Yan. 301. So, ang possible pullback nito, unang retest yung 4.73. Ngayon, ang maganda kasi dito guys, dito sa 4.67, ayan yung level na yan, mga 4.6, 4.7, mas maganda dyan na lang siya mag-consolidation, no? So, magkaroon lang na mag-retest lang dito, okay, buy lang o malapit ka lang sa 4.5, umabang, mas maganda. Kasi ito, ang pinaka-strong na support sa ngayon, itong 4.5, pero tinitingnan natin na baka possible na dito siya gumawa sa mga around 4.6, 4.7 na bagong support. So, ito may dalawang candle na tayo diyan, no? May dalawang candle na. Tinitingnan natin diyan kung sakaling mag-retest ulit. Ayan. Pero sana mas maganda, wag na mabutas tong moving average as yung support level na 4.5 o yung dito ang layo kasi ng moving average 50 sa pullback yung nandito pa siya sa level na 3.38. So ang tinitingnan natin diyan, ang sell signal kapag medyo mataas yung pressure ng sellers. Itong 4.40. Kapag nag-close below 4.40, sell na agad. No, kung may kahit 50% kapag may position ka dito. Pero kung kaya mo naman siya i-hold at naniniwala ka sa fundamental ni MM na tinitingnan nga nila ng iba na pwedeng maging double dragon, di hold mo lang muna, no? So ito kasi all-time high na to, wala tayong resistance. So napakagaan na tong i-push. Kung gusto nyo, i-reviewin nyo yung double dragon yung simula para malaman na makita nyo kung ano ba yung sitwasyon ng double dragon nung nagsisimula pa lang yung double dragon. Ayan. So check na lang yung reference ng double dragon dito kay MM. So next natin BLL. So ito yung BLL, kasama to sa review natin kahapon na kasama din to sa potential stock na tinitingnan natin. So ito, buy and hold lang to si BLL.
Ayan, so 75. So may news to. Ayan, clarification no. Nagkaroon na ng clarification sa news. So parang gusto yata ni BLL gawin yung kay Rit din yung kay Ayala. So check nyo lang guys yung news. May net foreign na pumasok din. So 157, dalawang araw na yan. Ngayon, buy signal to guys. So position lang to guys no. Si BLL. Ang first target magkaroon ng breakout dito sa level ng 4.39 o 4.4. Next target natin yan dito sa 6.3. Ayan. Yan ang mga susunod na target kay BLL. So ayan guys, hold lang kapag meron kayong hawak nito. Ayan. Next natin, CNPF. Ayan. Ito CNPF guys, so na-discuss din natin to sa potential stock na upside. Ang pinakamaganda dito kay CNPF guys, yung yung RSI niya mababa pa, 58. Ngayon, kung titingnan mo yung history nito guys, no? Sa akin, yung MACD nito, bullish na. Kung makikita nyo to, from January, consolidation lang siya. Oh. Simula nung October, consolidation lang. Tapos, February, bumaba dahil gawa ng COVID, excuse me. Tapos, nakabalik ka agad siya, recover. Ayan. So, buy signal tayo pa rin dito kay CNPF. Kasi kapag na-break tong 18.41, panibagong all-time high to guys, no? Kung titingnan nyo guys, ito si CNPF. Pag-aralan nyo to si CNPF guys, na pwede nyo buy and hold si CNPF. Ayan. Ito yung CNPF guys, oh. Ayan, ito yung pinaka-high niya. Ayan yung level na to. Ayan, so nasa 19.21. So mga ilan na lang yan. Sabi natin dito, 19.21. Sabi natin yan. So mga 6%, 7% na lang. So all-time high na yan guys. So medyo maganda pa yung nito, maganda pa yung RSI nito, nasa 58, 59 lang. So just in case naghahanap kayo ng bodegahan o nagpopondo, ayan, check nyo sa CNPF. So Cebu, Pacific, ayan. Kasamahan dito ni Croatia, kung nag-hold kayo, so kung kaya niyo hold to si Cebu, ayan, uptrend na uptrend yung RSI, kitang-kita. MACD nito, bullish na bullish. Tapos, volume, ayan, yung volume, makita mo naman yung guys, yung mga volume ni, ito ang tinitingnan ko yung volume na to, ang laki kasi ng volume. So, kung makita mo tong volume na to, nasa, 4 million na pumasok. Tapos ito may mga volume pa nag-follow na 2.23. So buy and hold, basag na yung moving average 200. Ang next target 54.04 na yan. Ngayon, pagkatapos niyan, kung kaya mo siya i-hold ng at least mga 6 months o 1 year, ito ang target. Dito January. Yan January muna. Tapos itong March, ayan, yung March na to. So, yan muna mga tinitingnan natin. So, una yan, 13% yan. Next ito, 59 point something, 59.88. Next target natin dyan, pangatlo, itong January, 81% yung return yan. Ayan guys, no? Next natin, so buy and hold lang ito si Cebu. Tapos next natin, ito si PHR. Ayan, PHR. So may mga holders pa rin ng PHR. Antok ako guys Huwag niyong kalimutan guys yung thumbs up natin. 3 araw na akong puyat guys kakatrade. Grabe. Kailangan na mag-vitamins. So ayan, 57 yung RSI nito. So nag-hold siya sa 2.86. Sergio, ayun, kay Sergio, may hawak pa siguro Sergio nito. So kung may hawak ka pa nito, hold ka lang. So tinitingnan natin na magkaroon ng consolidation dito sa 2.86 kaya nauntog na siya sa moving average 200. Kung kaya mo pa i-hold yan, kasi mababa pa naman din yung RSI nito Ayan Yan na 8.16 ang balik sa'yo. Yung RSI nito nasa level pa lang ng 57 Mababa pa. So kung kaya pa nabasagin tong 32, 3.2.
Yan. Ngayon kapag nabasag yan, next target natin 4 pesos. So kung buy signal ka dyan, gusto mo position sizing ka lang, at least mga 5%, 10%, maximum 20%. Ayan, ang buying power mo. Sinisip na tayo Ano makauwi. So ASEN, alam naman natin ASEN, uptrend pa to. So tinitinan ko pa to na may isa pang follow up to na umakyat kasi ito yung 84. Titingnan natin kung kayang basagin tong 84. So ngayon, dahil parabolic na talaga to, so dahil wala naman tong ang resistant all-time high, kung may hawak ka nito at nakikita mo naman siya, okay siya sa tingin mo, magandang fundamental para sa'yo, hawakan mo to ng at least kung kaya mo hawakan to hanggang yung trend hindi pa mabali. So, di ba? So, hangga't hindi nababasag yung uptrend nito, hawakan mo lang. Hold mo lang si ASEN. So, kung kitang-kita mo naman kahit ganyan, no? Hangga't hindi nababasag, hawakan mo lang. Hold mo lang yung stock mo. So, ang tinitingnan ko dito na possible consolidation niya, kumbaga ito, dating 4.5 na resistant to. So, ayan. Itong mga level na to ang tinitingnan kong consolidation na sa susunod. Kapag nagkaroon siya ng consolidation, ito ang tinitingnan kong area muna. Itong box na to. Itong pattern na to. Ayan. Yan. So, yan mga level na. Kung titingnan natin, favorite retracement, ayan. Tsaka dyan sa level na yan. So, possible dito sa 4.36 ang consolidation. Tapos, malalim na itong malalim na itong 4.2. Malalim na yan. Or itong 4.08 malalim na. So, ayan. Ngayon, kung kasi nga, tinitingnan natin ito ng long term Tsaka, maraming foreign na pumapasok dito guys. Kaya, ang hirap din pababain dito. Kita mo naman, di ba, nagkabuhusan na dati. Ilan lang yung nakabalik agad yung pag-boost dito, 9% mahigit to nag-down. So, hangga't kaya, kung gusto mo, plano mo bumili, hintay ka na lang sa pullback. Baka mamaya mag-pullback dito sa 4.5, di saluhin mo lang, gamit ka lang ng 5 minutes chart. Malakas pa yung volume, ang laki So, green tayo. Kaya, next natin si green. Si green guys, ang tinitingnan natin dito kay green, tinitingnan natin dito kay green, long term to, tinitingnan natin. RSI nito 72. Ayan. Tapos kita mo yung mga foreign lagi may pasok. So, buy signal pa rin tayo dito kay green. So, tinitingnan natin to long term. 2.56 ang par value nito. So, above na sa 4 pesos. So, under value pa to. Ngayon, kung titingnan mo to si green, ang ganda ng niyan, ng moving average niyan. So, ito yung guys ang tinitingnan ko dito kay green sa week chart. Ayan. Itong week chart ang tinitingnan ko. Ayan guys, no? So, maganda to hawakan si green lalo kapag nabasag itong level na to. Itong 3.35 na yan. So, hanggat mababa pa yung presyo ni green, kunin mo lang. Ayan. So, maganda to hawakan, nabasag na yun. Nakalusot na siya dito sa sa 2.56 level. Next tayo. Ani. Ayan, si Ani. Ani, si agriculture. Check natin yung RSI nito. Ang RSI nito guys, 63. Ayan. So, MACD nito, bullish na bullish. Ayan. So, ito guys, si Ani, may net foreign na siyang pumapasok na ngayon. Ayan, tingnan natin. May pumasok na siya ng net foreign. So, anytime to. Kasama naman natin to sa review nung nung kahapon at saka nung linggo. So, ito tinitingnan natin kay Ani. Ayan. So, long term natin siya tinitingnan. Unang resistant ito.
Ayan, nabasag na yung dito sa 8.35. Ayan, dito, ito naman susunod tinitingnan natin. So, 8.35. So, saglit lang din naman yan. Wala pa 1% eh. Ngayon, next natin, yung 5.62 resistant na 8.76 ba? Ayan, tapos dito pa sa current price at saka itong tinitingnan natin na 6 months o 1 year. Pwede mong 6 months tingnan yan at saka 1 year. Ayusin natin to. Anong level yan? 8.76. Ayun, tama pala. 5.81 yung unang resistance natin tinitingnan. So, anytime guys, buy signal na rin kasi to dahil crossover ng 200 at saka 100. Ayan. Tsaka yung moving average, exponential moving average, 50 na sa ilalim na rin at saka yung buy signal natin na EMA 20, EMA 10, tsaka EMA 5. Ayan guys, no? So, hold nyo lang kapag meron kayong ani. Next natin, si AGI. Ayan, AGI. AGI natin, hold lang tayo dito guys kapag meron kang average. Ayan. So, overbought na to. So, medyo mahirap na habulin to. 75 na eh. So, ayan, may lumabas na net foreign. So, magkano, marami ba lumabas nito? Check natin yung net foreign. So, ito pa lang lumabas. So, ito, ilan to? 65 tapos lumabas ng 38 plus 19, ilan to? 65, 38, 20, 58. So, ayan, nasa 58. So, maliit lang yung lumabas. So, tinitingnan ko din yan guys sa reference ko lagi. So, ang resistant natin dito 10 pesos kay kay AGI. Ngayon kapag nabasag yan, mas maganda consolidation diyan si AGI. So, na-discuss ko to yung nasa 7 pesos pa lang, tsaka itong breakout na to. Ayan yung level na 8.66. So, sana nakasalo ka na dito nakasabay ka dito kay AGI. So, medyo risky na kasi to kapag ganito. So, baka mamaya magkabuhusan ulit, mag-retest ng 9 pesos. Kung sakali mag-retest ng 9 pesos, kunin mo o kaya nagkakaroon ng ganitong buntot. Naglupa siya ng 9.28, dapat mga ganyan kinukuha mo. Or, ayan, 9 pesos, pag-retest siya 9 pesos, kunin mo siya. Pero long term ko tinitingnan to guys ha. Kaya mo, at least kaya mo siya i-hold ng, kahit hindi long term, kaya mo siya i-hold lang ng mga 6 months, 1 year, ayan. So, hold mo lang siya. So, laging buyback din kasi to. Ayan, ilang beses ng buyback yan guys ng AGI. Ayaw na rin talaga pababain yan. Next tayo, CHP. Ayan. Sa CHP, ilo sa mga holders nito. Sa kay CHP, sina Ma'am Grace, sina Ma'am Connie, sina Boss Edge, Boss Richard, si Boss Dar, ayan. So, at saka si Boss Robert, ayan. So, MACD, bullish na bullish, RSI, ayan, maganda na yung RSI ulit nito. So, 65, sana magtuloy-tuloy na to. So, ang maganda sa kanya dito guys, yung nakikita ko kaya kay ito So, sana dyan na siya mag-close above lang lagi. Dyan na. So, kumbaga, nagkaroon ng breakout dito sa itong area na to, itong candle na to. Kaso nag-retest lang din siya at nag-close lang din siya diyan sa above 1.75. 1.71. So, sana diyan na lang din yung 1.71 lagi nagkakaroon ng base niya. Or diyan siya gumawa ulit ng consolidation sa area na yan. So, parang ganito lang din. So, gumagawa siya ng consolidation bago siya umakyat. So, ito mga long term lang natin to tinitingnan. So, kung hindi ka long term, maghanap-hanap ka ng medyo malikot na stock. Ito hindi to malikot masyado na stock. So, pang long term talaga to o kaya kung tinitingnan mo siya lang ng 6 months or 1 year, ayan, tiyagaan mo. Ayan, magbe-benefits ka naman dyan eh. So, buy signal na tayo dyan kay kay CHP. So, C, tayo. Antok na talaga. So, kay C, MACD nito anytime pwede mag-cross mga 2 days.
kaya kahit Friday. RSI nito 52, may momentum, may net foreign na pumasok. Mga ganito guys, yung nagdi-dip siya, no? Kita mo hindi na umaabot ng 5.3. Kapag nagdi-dip siya, kunin mo. Ngayon, ang pinaka key level dito, kapag nag-close siya above 6 pesos, yun ang maganda. Kaya hanggat nandito, nagbo-bottom siya, lumalapit sa 5.31, kunin mo lang yung presyo. Saluhin mo lang dito. Ngayon, kapag at least dapat, tranches buy ka lang din dapat dito. Ngayon, kapag nalusot sa 5.31, abang ka dito sa 5 pesos. So, sa tingin ko, isa, dalawa, tatlong candle na to, hindi na nag-retest lang sa 5.31. So, parang malabo na, base dito sa tatlong candle na to, malabo na tong 5 pesos na to. Kasi ayan, nag-retest lang, may sumasalo naman. So, ayan. So, mas malapit sa 5.31 nakuha mo, mas maganda. Tapos, kapag nabasag yung 6 pesos, nag-close above, doon ka na lang mag-add ulit. Next natin, mamalat na ako guys, medyo pagpahinga na muna. Ayan. Tatlong araw na tayo guys, puyat. Kakatrade. Grabe. So, kailangan kumayod talaga guys. So, mahigpit ang pangangailangan natin guys. Kailangan na ma-reach na natin yung goal natin. So, ayan. Tags. RSI nito guys, okay pang RSI nito guys, no? So, nasa 60 pa lang siya. So, nakikita naman natin yung ano nito, MACD. Ayan, bullish. Tapos may pumasok pa na net foreign. Ano tinitingnan ko, net foreign? Sunod-sunod, may 4-5 araw. Tapos, yung channel natin ginawa, pumasok ulit siya. So, kung ilang beses natin na-discuss to, sana naka-hold ka pa rin dito dahil mababa pa naman yung RSI. Ang tinitingnan natin dito yung 1.55, mag-close above siya. Kapag meron kang hawak nito, hold mo lang muna. So, kayang-kaya pa tong 1.88 na yan, basis dun sa RSI niya. So, ang RSI niya nasa 68 pa lang eh. Kayang-kaya niya pa tong 1.88. Yan. 27%. Check natin yung RSI, yung history. Ayan no. So, kung sakali man mag-close above 1.55, consolidation na lang. Ngayon, kung kaya mo naman itipin ng 50%, sell mo na yung 50% mo. Ayan. Tapos, hold mo na lang. So, I hope guys may na-share akong idea dito sa inyo sa bagong, sa mga review natin na stock. So, huwag niyong kalimutan yung thumbs up natin at saka like sa ating subscribe. Maraming salamat guys.